Ikaw ba ang Sect Master? Ang dahilan kung bakit siya pinangalan ng Jun Changshao, ay dahil umaasa ang kanyang mga magulang na lagi siyang tatawa at magiging masaya habang buhay isa. Pagkatapos lumipat sa Starfall Continent, naging Sect Master at buksan ang sistema, nakalimutan na niya kung paano siya dapat palaging tumawa. Upang gawing pinakamalakas na sekta ang Ironbone Unyielding Sect at makapag-recruit ng 100,000 disipulo, ito ay talagang kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Hindi banggitin. Nagkaroon ng 100 taon na deadline. Ang mga system ng ibang tao ay nagpapadala ng mga kagamitan, karanasan, o isang level 999 na espada, bakit napakahirap ng akin? Ha! Napabuntong hininga si Jun Changshao bilang isang transmigrator, paano ako makakapag-hello kapag nakilala ko ang aking mga kapwa transmigrator? Nadismaya na naman siya. Ngayong nandito na ako, kailangan kong mamuhay ng maayos, di ba? Nagsimulang isama ni Sect Master Jun ang bracelet na Space Ring, mabilis siyang nakagawa ng koneksyon. Sana may mga makajos na kagamitan at kasanayan sa loob. Nagdasal si Jun Changshao, ang kanyang pag-iisip ay sumanib sa isang misteryosong espasyo. Matapos makapasok sa Space Ring, natuklasan niya na mayroon lamang isang ledrilyo sa walang laman na espasyong ito. Anong mga makajos na kagamitan? Makajos na kasanayan. Sa pinakamasamang kaso, bigyan mo ako ng isang Divine Beast's Egg, hayaan mo akong mapisa ito ng dahan-dahan. Sa kasamaang palad, wala naman, isang ledrilyo lang. Dahil ayaw sumuko, lumapit si Jun Changshao, umaasa ng may pag-asa, posible ba, ito ay isang banal na bagay. Nagbasa siya ng maraming nobela, alam niya na bilang isang kwalipikadong transmigrator, isang anak na pinili ng langit, kahit na ang bato na hinukay mula sa isang butas sa banyo ay maaaring isang matagal nang nawala na sinaunang artifact. Si Sect Master Jun ay nagsimulang magpantasya ng isang magandang imahe tungkol sa kanya na may hawak na laryo sa kanyang kaliwang kamay at isang tali sa kanyang kanang kamay, na nasagasaan si Jiang Hu ng walang harang. Snap! Hinawakan ni Jun Changshao ang ledrilyo, malinaw niyang naramdaman na mahina ang tibok ng puso nito. Biglang tuwang-tuwa ang kanyang puso at nagsabi, mayroong tunog ng tibok ng puso, nagtatago ba ang ledrilyo na ito ng napakalaking dami ng enerhiya na maaari kong gisingin sa ibang pagkakataon at gamitin ito upang ipamalas ang makajos na mga kasanayan. Lalo siyang nasasabik na nakakuha ng isang artifact sa sandaling ito. Binaliktad niya ang ledrilyo, biglang tumigas ang ngiti ni Jun Changshao. Ang dugo sa loob ng kanyang katawan ay hindi mapigilan, may posibilidad pa na sumabog hanggang sa kanyang lalamunan. Ang ledrilyo ay nagpakita ng isang screen na may mga teksto at isang serye ng mga numero dito. Ang natitirang oras bago ang pagsabog sa sarili, 99 na taon, 355 araw, 23 oras 58 minuto at 46 na segundo. May isang maikling mensahe sa kaliwang sulok sa ibaba. Tandaan, kapag na-clear ang pangunahing quest sa loob ng 100 taon, automatikong aalisin ang bomba. Ding! Ding! Ilang beses nabawasan ang timer. Nakakainis na tae. Inihagis ni Jun Changshao ang ledrilyo sa lupa at nagmura, hindi ito isang artifact, ito ay isang bomba. Ding! Ang brick ay nahulog sa lupa, ang oras sa display screen ay tumalon mula 23 oras 58 minuto hanggang 22 oras 58 minuto. Host! Pinaalalahanan ng system, ang bagay na ito ay tinatawag na Soul Blaster, mayroon itong sariling pag-iisip at damdamin, kung gagawin mo itong hindi masaya, ito ay magpapabilis ng countdown. Plop! Si Jun Changshao ay bumagsak sa lupa, sinabi niya ng may umiiyak na boses, system, hindi ako naglalaro, gusto kong umuwi. Sinabi ng system gamit ang robotic voice, na-activate na ang system, dapat kumpletuhin ng host ang pangunahing quest. Kung nakaramdam ka ng pessimistic, magpaloko ka lang at maghintay ng kamatayan, ang Soul Blaster ay sisubog ng maaga. Iniunat ni Jun Changshao ang kanyang mga kamay at sinabi ng walang magawa at dalamhati, knife kung saan, kutsilyo kung saan, gusto kong magpakamatay. Ding! Natupad ang hiling ng host, natanggap ang distress ending knife X1, whoosh alternation, isang kutsilyo ang lumitaw sa loob ng espasyo. Muntik nang samuka ng dugo si Jun Changshao, gusto na niyang makauwi ngunit tumanggi ang sistema, hiniling niya na may kutsilyong magpakamatay ang sistema ay malugod na ipinagkaloob sa kanya, ang bagay na ito ay kalokohan. Naramdaman ni Jun Changshao na nililinlang siya. Ngunit nakarating na siya sa Starfall Continent at binuksan ang sistema, maaari na lamang niyang tanggapin ang kanyang kapalaran at magpatuloy upang buksan ang panel ng data ng system sa harap niya at maingat na basahin. Pangalan ng sekta, master ng sekta, mga miyembro, ang mga datos na ito ay madaling maunawaan.
Ang ikinagulat niya ay, ano ang sect construction, level 1, at sect contribution points, 0-100. Host. Isang boses ang nagmula sa system, maraming benepisyo ang sect construction level, kapag mas mataas ang level, mas maraming function ng sekta ang maaaring ma-unlock. Halimbawa, maaaring i-click ng host ang sect construction gamit ang iyong isip upang magbukas ng mas detalyadong panel ng data. Ito. Pumikit si Jun Changxiao, pinindot niya ang sect construction, gamit ang kanyang isip, isang maliit na bintana ang bumungad sa kanyang mga mata, may nakasulat na maikling paliwanag. Sect construction level 1, walang function. Sect construction level 2, i-unlock ang Alchemy Pavilion Sect construction level 3, binubuksan ang Smithy Pavilion Sect construction level 4, binubuksan ang Spell Pavilion Sect construction level 5, binubuksan ang Spirit Beast Pavilion. Nagkaroon ng maliit na linya ng mga text pagkatapos noon, kailangan mong i-upgrade ang sect construction sa level 5 bago mo makita ang mga natitirang function. Hindi nakaimik si Jun Changxiao, paano i-upgrade ang antas ng sect construction. Para ma-level up ang sect construction, kailangan ng host na mag-recruit ng mas maraming miyembro, kaya, sinabi ni Jun Changxiao, ano ang mga punto ng kontribusyon ng sekta. Ipinaliwanag ng system, ang mga punto ng kontribusyon ng sekta ay maaaring gamitin upang bumili ng mga kayamanan sa sect mall. Biglang nagningning ang mga mata ni Jun Changxiao. Sa kanyang pag-unawa, maraming novel protagonists ang may access sa isang mall pagkatapos nilang makatanggap ng system, at nakakuha pa sila ng newbie gift package, direktang nakatanggap ng set ng equipments na maaaring gamitin sa mga smack face. Ilang beses na maingat na binasa ni Jun Changxiao ang panel ng system, na naguguluhan, paano buksan ang sect mall. Kailangan ng host ng kahit man lang isang contribution point para mabuksan ang nakatagong panel ng sect mall. Paano dagdagan ang mga puntos ng kontribusyon? Para mabuksan ang sect mall, kailangan ng host na mag-recruit ng mas maraming miyembro. Nang marinig iyon, naunawaan ni Jun Changxiao. Itong tinatawag na strongest sect system, construction level man ito o contribution points, kailangan pa rin niyang mag-recruit ng mas maraming miyembro. Okay. Masiglang sinabi ni Jun Changxiao, magsisimula bukas, magsisimulang mag-recruit ng mga miyembro. Ang realidad ay malupit, dahil noong binuksan niya ang 2 pinto na sirang pintura, at nag-post ng recruitment notice, walang nagtanong kahit after a month. Pagkatapos ng isa pang kalahating buwan. Nang masiraan ng loob si Jun Changxiao, dumating si Lu Chenchen. Huminto siya bago ang recruitment notice na nakapaskil sa pinto, pagkatapos ay pumasok na may pag-aalinlangan, sinabi niya, gusto kong sumali sa Ironbone Unyielding Sect. Napatulala si Jun Changxiao, na nakasquat sa hagdan sa harap ng hall na kumakain ng noodles. He'd wait for dozens of days persistently, just when he was at the edge of despair, isang magandang babae ang biglang dumating, sa kanya, this is definitely a super blessing. Tinitigan siya ni Lu Chenchen at mahinang sinabi, idiot ka ba? Whoosh! Nagmamadaling ibinaba ni Jun Changxiao ang kanyang chopsticks at masigasig na inasikaso ang pamamaraan ng pagpasok para sa kanya. Nang alisin niya ang opisyal na selyo ng sect master na kumakatawan sa kanyang katayuan bilang sect master, sinabi ni Lu Chenchen na may tonong nagtatanong, ikaw ba ang sect master? Oo. Inilabas ni Jun Changxiao ang kanyang dibdib at same time na sinabi, ang kamahalan na ito ay guro ng Ironbone Unyielding Sect, umalis ako. Beauty, huwag, huwag, huwag. Gamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan at walang kahihiyang makapal na mukha, sa wakas ay nagawang kumbansihin ni Jun Changxiao si Lu Chenchen, na ginawang hindi na isang sekta ng isang tao ang tiwangwang sekta. Ding! Mga miyembro ng sekta, 2-100. Ding! Mga puntos sa kontribusyon ng sekta, 1-100. Ding! Natugunan ng mga puntos ng kontribusyon ng mga kinakailangan pag-unlock ng system sa sect mall. Pagkatapos ng serye ng notification prompt, binuksan ni Jun Changxiao ang sect attribute panel. Sa ibaba lamang ng main quest, lumabas ang mga salitang sect mall. May sect mall talaga. Natuwa si Jun Changxiao, naklik niya ang sect mall gamit ang kanyang isip. Whoosh! Nagbago ang kanyang paningin, lumitaw ang isang panel na katulad ng isang bodega, maraming bagay ang nakalagay doon. 9 Revolutions Marrow Cleansing Peel. Dragon Form Proj na Palm. Eleganting Roman Dragon Step. 5 elemento ng Yin-Yang Arts. Millennia Frost Armor. Saligang batas ng banal na apoy. Sa pagtingin sa martial skills, medicinal peel, at battle armor na ipinakita sa sect mall, bumilis ang tibok ng puso ni Jun Changxiao. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanilang mga pangalan, alam na niya na ang mga bagay na ito ay talagang mahusay.
Sa sumunod na segundo, ang mukha ni Sect Master Jun ay nanlamig dahil ang presyong minarkahan sa ilalim ng bawat item ay nagpapakita na ang pinakamurang isa ay 10,000 puntos ng kontribusyon. Hindi ito maaaring tama. Marahas na kumaibot ang sulok ng bibig ni Jun Changshao, sinabi niya, napakamahal. Please pa-like and comment at pa-subscribe na din po, salamat, pakiabangan na lang po ang next chapter.